Martial Pick, Kabanata 5889. Pangalawang laban. Mula sa sagot na ito, malinaw na si Dia Luo ay walang gaanong tiwala sa kanyang sarili. Kung tutusin, kahit siya mismo ang kumilos, wala siyang tiwala, pero ngayong umabot na sa ganito, ano ang masasabi niya? Mula nang mawala ang epekto ng 4 Gates 8 Palaces array kay Yang Kai, wala nang kakayahan ang Black Ink Clan na harapin siya. Ito rin ang dahilan kung bakit alam ni Mo na Ye na tiyak na matatalo ang Black Ink Clan sa No Return Pass. Ang isang makapangyarihang 9th grade human race cultivator na lumitaw at nawala na parang multo at hindi na kayang harapin ay nagdulot ng sobrang pressure sa Black Ink Clan. Ang tanging nasabi niya ay, "Gawin mo ang iyong makakaya." Sa mahigit 100 Pseudo Royal Lords na tumutulong kay Dia Luo, kahit na hindi nila mapigilan si Yang Kai na pumunta sa Northern Pass, hindi dapat maging problema ang pigilan siya. Hanggat mapipigilan nila siya, magagamit ng ibang Pseudo-Royal Lords sa larangan ng digmaan ang kanilang buong lakas at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga snake attack. Ito ay isang katanggap-tanggap na kinalabasan. Pagkatapos turuan si Dia Luo, ibinaling ni Mo na Ye ang kanyang ulo patungo sa kaibuturan ng kawalan at malamig na bamantong hininga. Itong hakbang na ito muli. Katulad ng nangyari 2 taon na ang nakalilipas, ang hukbo ng human race ay nahati sa 2 direksyon, at sa gitna, isang napakalaking universe world ang makikitang sumugod mula sa kawalan. Masyadong madumi at kasuklam-suklam ang diskarte ng human race sa paggamit ng Unverse world sa pag-atake, ngunit hindi may kakaila na bagamat simple ang diskarteng ito, napakabisa nito. Sa huling mahusay na labanan, ginamit ng human race ang taktikang ito para mapunit ang defensive line ng Black Ink Clan at lumikha ng puwang. Matapos matikman ang mga benepisyo, malinaw na gagamitin muli ng human race ang parehong taktika. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Clan ay nagsagawa ng pag-iingat sa pagkakataong ito, at ang kanilang defensive line ay medyo lumiit kumpara sa huling pagkakataon. Bilang resulta, ang mga puwersang nagtatanggol sa lahat ng direksyon ay naging mas matatag, na naging imposible para sa human race na madaling masira muli ang kanilang defensive line. Ang human race ay malinaw na naunawaan din ang puntong ito. Sa nakalipas na 2 taon, mayroong maraming mga especially iyan ng human race na patuloy na lumilitaw sa paligid ng No Return Pass, ngunit wala sa kanila ang naka-espiya sa sitwasyon dito. Ang deployment at pagsasaayos ng Black Ink Clan ay hindi lihim sa human race. Ngayong muli nilang ginamit ang mga taktika ng Opens iba sa Universe World, dapat ay mayroon silang maaasahan. Habang papalapit ang Universe World, mabilis niyang natuklasan na may mali. Ito ay dahil mayroon lamang isang universe world sa harap nila. Hindi ito tulad noong nakaraang pagkakataon na ang napakaraming Universe worlds ang sabay-sabay na umatake, na naging dahilan upang ma-overwhelm ang mga puwersa ng Black Ink Clan sa isang partikular na lugar. Ano ang magagawa ng isang universe world? Kahit na ang pag-atake ng universe world ay labis na mapang-api, sino man sa mga Pseudo-Royal Lords ay madaling masira ito sa isang suntok. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, biglang napagtanto ni Mo na Ye na mayroong higit sa isang universe world. Sa madaling salita, ito lang ang universe world na nakita niya, ngunit tiyak na mas maraming universe world ang nakatago sa likod ng una. Kung ang lahat ng universe world na ito ay magkakaugnay sa isa't isa, posibleng lumikha ng isang ilusyon na nagpapahintulot sa Black Ink Clan ng No Return Pass na makita lamang ang nasa harapan. Gamit ang isang punto, naunawaan kaagad ni Mo na Ye ang mga intensyon ng human race. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakatutok ang mga kaayusan ng human race sa defensive line ng Black Ink Clan. Kung ikukumpara, ang defensive line ng Black Ink Clan ay walang alinlangan na mas condensed kaysa sa huling pagkakataon, ngunit kung ang human race ay ayusin ito sa ganitong paraan, kahit na ang pinaka-condensive na defensive line ay masisira. Nanginginig ang puso ni Mo na Ye habang palihim niyang isinumpa ang katusuhan ng human race. Mabilis niyang itinalaga ang kanyang mga tropa at powerhouse mula sa magkabilang panig ng defensive line upang magtipon sa gitna, naghahanda na harapin ang papasok na universe world. Magsisimula na ang malaking labanan, at ang kapaligiran ay sobrang tensyonado. Ang daloy ng oras ay tila bumagal ng husto. Habang ang hindi mabilang na Black Ink Clan ay naghihintay sa paghihirap, ang universe world na sumugod mula sa kailaliman ng kawalan ay dumating sa wakas. Ang mga kaayusan ni Mo na Ye ay nagkaroon ng gustong epekto. Mula sa posisyon kung saan naniningil ang universe world, isang malaking bilang ng mga master ng Black Ink Clan ang nagtipon, ngunit bago pa man maabot ng universe world ang defensive line, lahat sila ay nagkahiwa-hiwalay. Gaya ng inaasahan ni Mo na Ye, pagkatapos nawasakin ang unang universe world, lumitaw ang pangalawang universe world.
Ang ikalawang universe world ay nawasak din ng walang katapusang secret techniques na sinundan ng pangatlong. Tapos, wala na. Natigilan si Mona Ye habang nakatingin sa bakanteng espasyo na puno ng mga fragment ng universe. Hindi niya maintindihan kung paanong tatlong universe worlds lang, paanong wala na. Sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto, ang kanyang tinte na dugo ay halos agad na nalamig habang ang kanyang anit ay sumabog. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng kaliwang hukbo ng human race, sa oras na makita ang kaliwang hukbo na nagbago ng kanilang porma sayon habang sila ay nagmarcha pasulong. Ang malawak na bilang ng mga battleship ay humiwalay sa mga gilid, na inihayag ang kawalan sa likod ng mga ito na ikinubli ng napakalaking armada. Ang mga anino ng maraming universe world ay mabilis na lumipad mula sa direksyong iyon. Mayroong hindi bababa sa 12 sa kanila, ngunit karamihan sa kanila ay nakatago. Pagkatapos ay lumingon si Mona Ye upang tingnan ang hukbo ng human race sa kanan, ang sitwasyon doon ay halos magkapareho sa isa sa kaliwa. Siya ay nahulog sa isang bitag. Agad na naunawaan ni Mona Ye ang nangyari. Ang human race ay sadyang inayos ang lahat ng universe world sa isang tuwid na linya upang iliga siya sa pagdeploy ng mas maraming tropa upang palakasin ang gitnang linya ng depensa. Gayunpaman, kapag ginawa niya ito, mahuhulog siya sa bitag ng human race. Ang tatlong umaatake na universe world sa gitna ay pabalat lamang. Ang tunay na nakapatay na suntok ay nakatago sa likod ng kaliwat kanang hukbo ng human race. Sa sandaling ito, ang dalawang hukbo ng human race ay nakarating na sa No Return Pass, at ang pag-atake ng universe world ay malapit nang dumating. Kahit na naiintindihan ni Mona Ye ang mga pagkana ng human race sa sandaling ito, wala siyang magagawa para pigilan sila. Maaari lamang siyang mag-isyo ng mga utos sa pinakamabilis na posibleng bilis at maibalik ang mga puwersang ipinakalat niya mula sa kaliwa at kanang bahagi. Kaagad, maraming malalakas na figure ang nagpabalik-balik, tila ganap na kaguluhan. Ang universe world, na lumipad mula sa kawalan, ay hindi naghintay para matapos ang Black Ink Clan na iset up ang kanilang formation. Isang napakalaking shockwave ang sumabog, at sa isang iglap, hindi mabilang na secret techniques ang lumabas mula sa No Return Pass, na naging sanhi ng pagsabog ng universe world at ang spirit arrays ay buzz. Kung ito ay ang Black Ink Clan mula sa 2 taon na ang nakakaraan, ang ganitong uri ng pag-atake ay sapat na upang ganap na mapunit ang mga linya ng pagtatanggol sa magkabilang panig. Sa oras na iyon, ang hukbo ng human race ay maaaring sumugod at mahuli ang Black Ink Clan na walang bantay. Hanggat maaari silang makakuha ng isang ganap na kalamangan sa isang tiyak na larangan ng digmaan, ang human race ay magagawang patuloy na palawakin ang kanilang kalamangan. Ang huling labanan ay naging ganito. Gayunpaman, ang deployment ng defensive line ng Black Ink Clan ay nagkaroon ng isang tiyak na epekto. Kahit na si Mona Ye ay nakagawa ng ilang mga pagkakamali sa kanyang pagtugon sa pagkakataong ito, kahit papaano ay mayroon na siyang karanasan sa pagharap sa mga pag-atake ng universe world, kaya noong nawasak ang lahat ng universe world, buo pa rin ang defensive line ng Black Ink Clan. Hindi ito kukuha ng maraming oras, isang tasa lang ng oras ng tsaa, at ang Black Ink Clan ay mapapatatag muli ang kanilang defensive line. Sa oras na iyon, hindi pa rin sila magugupo. Gayunpaman, paano mabibigyan ng human race ang Black Ink Clan ng ganoong pagkakataon? Sa mga tuntunin ng oras, malinaw na nakalkula ng human race ang kinalabasan ng labanan. Kung hindi, imposible para sa kaliwat kanang hukbo na magbigay daan sa universe world sa angkop na oras. Kung paanong ang Black Ink Clan ay walang oras upang muling ayusin ang kanilang defensive line, dumating na ang kaliwat kanang hukbo ng human race. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ang mga puwersa ng human race ay bumuo ng maliliit at malalaking fleet na nag-shuttle sa kawalan, na nag-aapoy sa apoy ng digmaan sa nakapalibot na lugar. Ito ay ang parehong eksena sa tuwing ang hukbo ng human race at Black Ink Clan ay lumaban, kung saan sila ay lumaban hanggang sa gumuho ang langit at bumitak ang lupa, at ang mundo ay nabaligtad. Ang mga tunog ng pagkalante ng buhay ay maririnig mula sa buong larangan ng digmaan. Ang powerhouse ng dalawang lahi ay nakatayo din sa porma sayon sa labas, na nagbukas ng kani-kanilang mga larangan ng digmaan at nagpatayan sa isa't isa. Hinanap pa rin ni Siang Shan si Mo Yu para isagawa ang huling hindi natapos na labanan. Si Ouyang Lai ay katulad noong nakaraan, sumisigaw na si Mona Ye ay lumabas at mamatay, ngunit wala pa ring resulta. Sa pagkakataong ito, hindi lumahok si Mona Ye sa labanan, sa halip ay nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod ng Northern Pass at pinagmamasdan ang buong larangan ng digmaan. Ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring malaking bilang ng mga pseudo-royal lords, at sa napakalaking larangan ng digmaan, ang pagkakaroon ng isa pang royal lord ay hindi mahalaga,
kaya hindi mahalaga kung siya ay lumahok o hindi. Sa hitsura nito, ang Black Ink Clan ay dehado dahil mas marami silang nasawi kaysa sa human race, ngunit hindi ito isang malaking problema. Sa kasalukuyang lakas ng Black Ink Clan, mayroon pa rin silang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Naniniwala rin si Mona Ye na walang anumang intensyon ang human race na tanggalin ang no-return pass sa labanang ito. Malinaw ang kanilang mga madiskarteng intensyon, at nagpatuloy sila sa paglusob sa mga puwersa ng Black Ink Clan hanggang sa kumpiyansa silang mapupuksa nila ang Black Ink Clan sa no-return pass. Gayunpaman, medyo nabahala pa rin si Mona Ye. Alam niya kung saan nagmula ang pagkabalisa na ito. Yang Kai. Nagsimula na ang mahusay na labanan sa no-return pass, kaya tiyak na hindi gustong maiwan si Yang Kai sa special territory. Bagamat inayos niya si Dia Luo at ang isang dosina o higit pang pseudo-royal lords na pigilan siya, walang sino man ang makakatiyak kung gaano sila magiging epektibo. Sa sandaling hindi napigilan ni Dia Luo at ng iba pa si Yang Kai at pinayagan siyang pumasok sa larangan ng digmaan, ang kabuuang lakas ng maraming pseudo-royal lords sa panig ng Black Ink Clan ay agad na bababa ng 30% dahil ang bawat pseudo-royal lord ay kailangang maglaan ng 30% ng kanilang lakas upang magbantay laban sa palihim na pag-atake ni Yang Kai. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ito ay isang malaking dagok sa Black Ink Clan. Dahil dito, handa si Mona Ye na personal na pigilan si Yang Kai, na isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya lumahok sa labanan. Habang patuloy ang labanan, sa Special Territory, hinihimas din ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Sa pamamagitan ng Special Territory Gate, malabo na nakikita ni Yang Kai ang iba't ibang estratehiya ng human race at alam na ito ay tiyak na ginawa ni Mi Jinglan. Dahil kahit na siya ay gumawa ng parehong conclusion bilang Mona Ye nang makita niya ang isang solong universe world na naniningil patungo sa no-return pass. Ito ay hindi lamang isang solong universe world, mayroong higit pang universe world na bumubuo ng isang tuwid na linya upang masira ang defensive line ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sinong mag-aakala na ang sorpresang pag-atake ng universe world mula sa gitna ay isang takip lamang, ang tunay na pamatay na suntok na nakatago sa likod ng dalawang hukbo. Ang pamamaraang ito ng paggamit ng ilusyon sa pag-atake ay tunay na maganda. Ang digmaan, sa mata ng ilang tao, ay walang iba kundi isang barbaric na pagpatay, ngunit sa mata ng iba, ito ay ang pamumulaklak ng sining. Nakahinga si Yang Kai nang may kaluwagan sa kanyang puso. Ang human race ay gumawa ng Mi Jinglan, na nagpapahintulot sa human race na bawasan ang bilang ng mga pagkatalo na kanilang naranasan sa mga nakaraang laban. Sa pag-iisip, humakbang si Yang Kai patungo sa Territory Gate. Oras na para kumilos siya. Marshall Pick, Kabanata 5870. Ngayon, ako naman. Malapit sa no-return pass Territory Gate na humahantong sa Special Territory, kasama si Dia Luo na nangunguna, mahigit isang dosenang pseudo-royal lords ang nagbantay. Nang makita nila ang figure ni Yang Kai sa pamamagitan ng Territory Gate, alam nila na ang taong ito ay hindi handang maiwang mag-isa at malapit ng tumalon at magdulot ng gulo. Ito ay nasa loob din ng mga inaasahan, ngunit sa susunod na sandali, ang Black Ink Clan Powerhouse ay nagtipon ng kanilang lakas at naghanda sa pag-atake. May lumitaw na ripple sa Territory Gate nang biglang lumabas ang isang ulo mula sa kabilang panig, na nagpapakita ng mukha na kinasusuklaman ng lahat ng miyembro ng Black Ink Clan. Patayin! Sumigaw si Dia Luo, at sa susunod na sandali, kasama siya bilang pinuno, ang 12-dosenang mga pseudo-royal lords secret techniques lahat ay bumaril patungo sa Territory Gate. Malinaw na inasahan ni Yang Kai ang eksenang ito, kaya iniunat niya ang kanyang ulo at agad itong binawi. Kung ibang tao, hindi talaga nila magagawa ang ganoong bagay. Ang isang ordinaryong cultivator, kahit na sila ay isang 9th grade Heaven Opening Realm cultivator, ay agad na dadaan sa Territory Gate at darating sa kabilang panig. Tanging ang mga bihasa sa Space Principle ang maaaring voluntaryong makagambala sa prosesong ito at umatras. Dahil dito, nang sumalakay ang grupo ng mga master ng Black Ink Clan, wala nang makita si Yang Kai. Ang mga pag-atake ay nahulog sa Territory Gate ng sunod-sunod, at naglakbay sa Special Territory. Gayunpaman, sa pamamagitan ng nakatiklop na espasyo ng Territory Gate, ang mabangis na pag-atake ay naging mahina, kaya kailangan lang ni Yang Kai na iwagayway ang kanyang kamay ng ilang beses upang madaling harangan ang mga ito. Kaagad pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo sa labas ng Territory Gate at ngumiti kay Dia Luo. Napakadamdamin. Ang tugon na natanggap niya ay katulad ng dati, ang walang awa na pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan. Mabilis na umatras si Yang Kai. Bilang isang resulta, sa susunod na 10 paghinga ng oras, ang katawa-tawa at walang magawang eksenang ito ay naganap ng 7 o 8 sunod-sunod,
na naging sanhi ng kanilang pag-iisip na sumabog at ang kanilang mga mood ay naging hindi matatag. Malapit nang sumabog ang mga ugat sa noo ni Dialuo. Bagamat noong tinanggap niya ang misyon na pigilan si Yang Kai mula sa paghakbang sa No Return Pass, alam niya na malaki ang tsansa na mabaygo, dahil hanggat kaya ni Yang Kai ang isang round ng pag-atake, sa kanyang lakas, kung siya ay gustong piliting lumabas ng Territory Gate, hindi siya mapipigilan ng Black Ink Clan. Sa kabilang banda, may mga kwalifikasyon si Yang Kai para magawa iyon. Siya ay may katawan ng isang Divine Dragon, at ang kanyang balat at laman ay sapat na makapal upang masugatan o mapatay ang isang ordinaryong 9th grade human race cultivator. Imposible para sa kanya na harapin ang anumang nakamamatay na pinsala kay Yang Kai. Sa karamihan, makakaranas siya ng ilang maliliit na pinsala. Hanggat pumasok si Yang Kai sa No Return Pass, gamit ang mga kasalukuyang pamamaraan at lakas ng Black Ink Clan, hindi nila siya mapipigilan ng labis. Ang bottom line ni Dialuo ay ang makapagdulot ng sapat na pinsala kay Yang Kai bago siya makalusot sa No Return Pass. Kung iyon ang kaso, halos hindi siya gagawa ng paliwanag kay Mo Naye. Bilang nagtatanggol na partido, hindi mahirap gawin ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na makakagawa si Yang Kai ng ganoon kaiyahiyang plano. Sa tuwing ipapakita niya ang kanyang ulo, buong lakas siyang sasalakayin ng mga master ng Black Ink Clan, dahil kung hindi nila ito gagawin, walang makakatiyak kung talagang tatalon siya. Gayunpaman, kapag ang Black Ink Clan ay umatake, si Yang Kai ay makaka-address kaagad sa spatial territory at madaling ma-neutralize ang kanilang mga pag-atake. Agad namang naiinis si Dialuo. Sa ganitong uri ng paghaharap, ang Black Ink Clan ang dapat na magkusa, ngunit pagkatapos ng mga aksyon ni Yang Kai, ang mga master ng Black Ink Clan ay sa halip ay naging mga puppet. Kung gusto ni Yang Kai na umatake sila, aatake sila, kung gusto niyang tumigil sila, titigil sila. Hindi ko siya mapigilan. Napabuntong hininga si Dialuo sa kanyang puso. Kahit na siya at ang iba pang pseudo-royal lords ay maaaring gumamit ng paraang ito para sugpuin si Yang Kai, hindi nila ito magagamit ng walang katapusan. Sa tuwing umaatake sila, mauubos nila ang kanilang lakas. Sa katunayan, ngayon lang, naubos na nila ang kanilang lakas. Bagamat saglit lang na paghaharap, parang ilang araw na silang nakikipag-away sa ibang human race masters, parehong pagod sa pisikal at mental. Ang pagharap sa isang human race killing star tulad ni Yang Kai, kung wala silang sapat na lakas para protektahan ang kanilang sarili, maaaring mahuli sila. Sa pag-iisip na ito, bahagyang itinaas ni Dialuo ang kanyang kamay at gumawa ng kilos. Nang makita ito, ang 12 ng pseudo-royal lords ay agad na lumipat patungo sa kanya. Hindi nagtagal, lumabas muli ang ulo ni Yang Kai mula sa Territory Gate. Sa pagkakataong ito, walang atake, kaya hindi siya nagmamadaling umatras. Pagtingin sa kalapit na Dialuo, ngumiti siya. Hindi na nakikipag-away. Nanatiling tahimik si Dialuo habang nakatitig kay Yang Kai, lihim na nagpapalipat-lipat ng kanyang lakas. Kung ayaw mong makipag-away, lalabas ako, okay. Sabi ni Yang Kai habang papalabas siya ng Territory Gate. Lumabas talaga ako. Muling sinabi ni Yang Kai, na parang naglalaro siya ng isang uri ng kawili-wiling laro, na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Hindi pa rin kumikibo si Dialuo, at nanatiling tahimik ang pseudo-royal lords. Sige. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai at lumabas ng Territory Gate, huminga ng malalim. Bagamat nasa kawalan siya at wala nang masipsip, suot pa rin niya ang pagkalasing sa mukha, na parabang nakarating siya sa isang napakagandang lugar na panaginip lang niya. Patayin. Hindi na talaga kinaya ni Dialuo. Dahil alam niyang ito ang pinakamagandang oras para umatake, nanguna siya at sumugod kay Yang Kai, ang 12 ng pseudo-royal lords na sumusunod sa likuran. Isang serye ng makapangyarihang secret techniques ang lumipad patungo kay Yang Kai, agad na nilamon ang kanyang figure at pinunit ito. Si Dialuo ay hindi nagpakita ng anumang kagalakan sa kanyang mukha, dahil sa isang sulyap ay masasabi niya na ito ay isang after-image lamang. Ang kanyang makapangyarihang divine sense ay kumakalat na parang tubig, patuloy na naiyuyugyog ang kanyang internal chi at pinipigilan ang mga galaw ni Yang Kai, na humantong sa 12 ng pseudo-royal lords na habulin siya. Ang mga aura ng pseudo-royal lords ay nakalock din sa figure ni Yang Kai, patuloy na nanginginig ang kanilang aura upang pigilan siya sa biglaang paggamit ng kanyang space ability para makatakas. Lahat ng bagay dito ay nakita ni Mo Naye, at pagkatapos mag-obserbo ng ilang sandali, siya ay bahagyang nakahinga. Ang pagpayag kay Dialuo na mamahala sa pakikitungo kay Yang Kai ay isang bagay na wala siyang pagpipilian kundi gawin. Kung maaari, mas gugustuhin niyang personal na makitungo kay Yang Kai, ngunit ang hukbo ng Black Ink Clan ay kailangang ipadala,
kaya wala talaga siyang magagawa tungkol dito. Maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, hindi siya gagawa ng ganoon kadali, dahil kasangkot lamang ito sa kanyang lakas. Kahit na siya ay medyo nag-aalala tungkol sa bagay na ito dati, sa hitsura nito, nagawa ni Dialuo ang isang mahusay na trabaho. Ang pagpayag kay Yang Kai na pumasok sa Northern Pass ay isang walang magawang hakbang. Ang panandaliang pagkawala ay wala. Hanggat matagumpay niyang mapipigilan si Yang Kai, magiging makabuluhan ang kanyang pagsasaayos. Pagkatapos ng huling labanan, halos tinansya ni Mo na Ye ang tunay na lakas ni Yang Kai. Si Dialuo, isang bagong Royal Lord Master, ay tiyak na hindi niya kalaban, ngunit sa higit sa isang dosenang pseudo-Royal Lords na sumusuporta sa kanya, imposible para kay Yang Kai na makatakas mula sa kanilang blockade. Sa katunayan, sa ganoong line-up, kung hindi sapat ang pag-iingat ni Yang Kai, maaaring siya ay malubhang nasugatan. Pagkaraan ng ilang sandali na manood, ang sitwasyon ni Yang Kai ay naging mas mahirap, hindi magagamit ang kanyang teleportation technique ng malaya. Ang Northern Pass ay ang home ground ng Black Ink Clan, kaya hindi lang niya kailangan na harapin si Dialuo at ang 12-dosenang pseudo-Royal Lords. Marami ring pseudo-Royal Lords na nakatalaga malapit sa high-grade Black Ink Nest. Ang pangunahing gawain ng pseudo-Royal Lords na ito ay harangan ang mga aftershocks ng labanan sa pagitan ng dalawang panig at protektahan ang Black Ink Nest. Bagamat hindi sila makikibahagi sa pagtugis, kung madaanan sila ni Yang Kai, ang pseudo-Royal Lords na ito ay hindi tatutol sa pag-atake ng isa o dalawang beses. Sa bawat pagkakataon, binubugbog nila si Yang Kai ng husto kaya kailangan niyang tumakas na parang daga. Ang Space-Time River ay ipinatawag na, at ito ay parang isang higanteng dragon na nakabalot kay Yang Kai. Maraming pag-atake ang dumaong sa ilog, na naging sanhi ng pag-ikot at pagyanig nito. Ang eksenang ito ay nakatatak sa mga mata ni Dialuo, na naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkalito. Sa lohikal na pagsasalita, ang lakas ni Yang Kai ay hindi dapat masyadong mahina. Bago ito, handa pa nga siya sa pag-iisip na lumaban sa isang mapait na labanan, ngunit ngayong napapaligiran na siya ng napakaraming master mula sa Black Ink Clan, matatalo lang si Yang Kai at bihirang magkaroon ng lakas na lumaban. Hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Isinasaalang-alang ang labanan 2 taon na ang nakakaraan, si Yang Kai ay nasugatan ng husto sa huling sandali, kaya kung ang kanyang mga sugat ay hindi gumaling, ito ay maliwanag. Sa katunayan, ang mahinang pagganap ni Yang Kai ay hindi dahil sa kanyang mga pinsala. Pagkatapos ng 2 taong pagpapagaling, maging ito man ay ang pinsala sa kanyang pisikal na katawan o ang kaguluhan ng kanyang Great Dao, matagal na siyang gumaling. Para mangyari ang ganoong sitwasyon, kailangan ni Yang Kai na itago ang kanyang tunay na lakas, hindi nang ahas na ipakita ang kanyang buong lakas. Ang bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race na nakuha niya sa Chaotic Dead Territory ay napakarami, na umaabot sa daan-daang milyon. Kahit na ang pundasyon ng kanyang miniature universe, naging pabigat ang napakalaking Small Stone Race na ito. Sa madaling salita, dinadala niya ang pasanin na ito habang nakikipag-ugnayan sa mga master ng Black Ink Clan. Ang kanyang lakas ay palaging hindi matatag, na ginagawang mahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang buong lakas. Sa kanilang tatlo, nag-aayos din siya at nagpapadala ng bahagi ng kanyang atensyon para maghatid ng magandang regalo sa Black Ink Clan. Sa sandaling ito, halos kumpleto na ang deployment. Sa sumunod na sandali, nagulat si Dialuo, dahil si Yang Kai, na nakatakas lang at nabugbog, ay biglang nagbago ng anyo at ang Space-Time River na kanina pa umaaligid sa kanya ay biglang tumangay na parang higanteng dragon na sumasakop sa buong kalangitan. Si Yang Kai mismo, maging si Dialuo, at ang 12-dosenang pseudo-Royal Lords ay lahat ay nakahiwalay sa hanay ng Space-Time River. Kasabay nito, nagpalit ng direksyon si Yang Kai at nag-iisa patungo sa powerhouse ng Black Ink Clan. Mag-ingat ka, sigaw ng isang pseudo-Royal Lord. Habang mabilis na umikli ang distansya sa pagitan nila, hindi inilabas ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear ngunit sa halip ay iniunat ang kanyang 2 kamay patungo sa direksyon ng powerhouse ng Black Ink Clan. Sa likod ng 2 kamay na ito, kumislap ang isang maliwanag na liwanag. Nakaramdam si Dialuo ng matinding pagkaalarma sa kanyang puso, mahinang naramdaman na may isang napakasamang mangyayari. Bagamat hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ang mga abnormal na kilos ni Yang Kai ay tiyak na hindi normal. Nang walang pag-iisip, sumigaw siya. Patayin. Agad na pinamunuan ng isang dosina o higit pang pseudo-Royal Lords, sisingilan nila si Yang Kai. Kayong mga basura, pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ngayon ko na. Sabi ni Yang Kai, at ang Space-Time River na bumalat sa buong kawalan ay biglang nawala ng walang bakas.
Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa harap ng lahat ng Black Ink Clan sa No Return Pass. Matapos mawala ang Spacetime River, isang malaking bilang ng mga Stoneman-like na nilalang ang lumitaw kung saan ang ilog ay orihinal na naroon. Marshall Peak, Kabanata 5871. Ang liwanag ay tuluyang magpapawi sa kadiliman. Ang small stone race na ito ay ipinanganak na may natatanging mga gilid, tila simple ang pag-iisip at hindi nakakapinsala, ngunit sa sandaling lumitaw sila, lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nakakita sa eksenang ito ay nakaramdam ng manhid ng kanilang mga anit. Matapos makipaglaban sa human race sa napakaraming taon, paanong hindi makikilala ng Black Ink Clan ang kakaibang nilalang na ito? Sa maraming larangan ng digmaan, ginamit ng human race ang kakaibang nilalang na ito upang labanan ang Black Ink Clan, at madalas silang nakakamit ng magagandang resulta. Nang lumitaw ang mga kakaibang nilalang na ito, ang isa sa mga pseudo-royal lord ay agad na sumigaw. Small Stone Race. Nanginginig ang boses dahil hindi pa sila nakakita ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race sa isang pagkakataon. Ang laki ng Spacetime River ay napakalaki, at sa takip ng Spacetime River, si Yang Kai ay nagpatawag ng 2 milyong miyembro ng Small Stone Race. Bagamat ginamit niya ang higit sa isa sa mga ito sa nakaraan, ang kabuuang lakas ng Small Stone Race na ipinatawag niya noon ay ganap na hindi maihahambing sa kasalukuyan. Sa panahon nito sa Chaotic Dead Territory, maingat niyang pinili ang isang Small Stone Race na katumbas man lang ng third-grade human race. Nang biglang lumitaw ang 2 milyong Small Stone Race, na may pinakamahinang katumbas ng isang third-grade human race master, ang nakalap na momentum ay napakalakas na kahit ang Royal Lord, si Dia Luo, ay nabigla. Kasama ang 2 ilaw sa likod ng kamay ni Yang Kai, agad na naunawaan ni Dia Luo kung anong uri ng teknik ang gagamitin ni Yang Kai. Nanliit ang kanyang mga mata habang sumisigaw. Umalis. Nang matapos siyang magsalita, siya ang unang lumusat sa kabkab at tumakas. Gayunpaman, paano siya atras? Ang 2 milyong Small Stone Race ay sumunod sa trajectory ng Spacetime River at binalot ang buong kawalan, na pinalamutian ng Space Principle ni Yang Kai. Sa isang iglap, ang bawat powerhouse ng Black Ink Clan ay nakaramdam ng matinding pagtutol mula sa nakapalibot na espasyo, na humahadlang sa kanilang mga galaw. Siyempre, hindi sapat ang ganitong uri ng paglaban para hindi sila makakilos. Hanggat binigyan sila ng 3 hininga ng oras, makakatakas sila mula sa pagkubkob ng Small Stone Race. Minsan, 3 hininga ng oras ang lilipas sa isang kisap mata, ngunit sa ibang pagkakataon, 3 hininga ng oras ang distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan, imposibleng tumawid. Ang liwanag ay tuluyang magpapakalat ng kadiliman. Mahina ang boses ni Yang Kai habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Habang ginagawa niya iyon, isang malaking halaga ng dilaw at asol na liwanag ang biglang umapaw mula sa mga katawan ng 2 milyong miyembro ng Small Stone Race, na pumupuno sa buong espasyo. Ang dilaw at asol na mga kulay ay nagtagpo at nagsama-sama habang ang isang nakasisilaw at purong puting liwanag ay nagsimulang mamukadkad. Noong una, hindi ito kapansin-pansin, ngunit sa isang iglap, parang sumabog ang araw at tahimik na lumawak. Ang oras sa buong Northern Pass ay tila nagyelo, at pagkaraan ng ilang sandali, mga hiyawan ang bumasag sa nakakawalang pag-asa na katahimikan. Sa gitna ng puting liwanag, maging si Dia Luo, ang 12-dosenang Swayo Royal Lords, o maging ang mga miyembro ng Black Ink Clan na nahuli sa resulta ng labanan, lahat sila ay umaangal sa sakit. Ang Purifying Light ay palaging ang pinakamalaking kaaway ng Black Ink Strength, at ang kapangyarihan ng Black Ink Clan ay karaniwang ang Black Ink Strength. Nang sila ay binalot ng Purifying Light, ang sakit na kanilang naramdaman ay hindi naiiba sa isang ordinaryong human race na itinapon sa kumukulong kaldero ng mantika. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay sadyang hindi mabata. Habang namumukadkad ang puting liwanag, hindi na natiling walang ginagawa si Yang Kai. Tulad ng isang multo, nagpabalik-balik siya sa larangan ng digmaan, ang kanyang malakas na sigla ay nawawala habang siya ay naglalakad. Makalipas ang 10 paghinga, unti-unting nawala ang purong puting liwanag. Ang orihinal na magulong larangan ng digmaan ay naging malinaw sa sandaling ito. Sa kawalan, si Yang Kai ay tumayong mag-isa, hawak ang isang mukhang mabangis na ulo sa kanyang kamay. Ang hiwa sa ulo ay hindi pantay, at hindi ito mukhang naputol ng matalim na sandata, bagkus ay parang nabunot ng kanyang mga kamay. Tumalsik pa rin ang blood ink mula sa sugat. Halatang buhay pa ang ulo, bakas pa rin ang sakit sa mukha nito, at bakas sa mga mata nito ang pagkalito, na para bang medyo naguguluhan pa rin ito sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit ang ganitong uri ng sigla ay nakatakdang mawala malapit na. Sa larangan ng digmaan, maraming iba pang mga gutay-gutay na bangkay ang lumulutang na walang magawa,
lahat sila ay pag-aari ng makapangyarihang Pseudo-Royal Lords. Ang mga nakaligtas na Pseudo-Royal Lords ay lahat ay nagsusuot ng takot na mga ekspresyon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang dahilan kung bakit sila nakaligtas ay hindi dahil sila ay mas malakas kaysa sa kanilang mga patay na angkan, ngunit dahil sila ay maswerte at si Yang Kai ay walang gaanong oras para salakayin sila. Sa orihinal, ang No Return Pass ay napuno ng napakalaking halaga ng Black Ink Strength, na tila ba ang buong lugar ay natatakpan ng isang Black Ink Cloud. Ngunit sa sandaling ito, sa kapaligirang ito na puno ng Black Ink Strength, mayroong isang pabilog na lugar kung saan nilinis ang Black Ink Strength. Sa larangang ito ng digmaan, bagamat nag-iisa si Yang Kai, para siyang isang hukbo ng libo-libo, na nagdadala ng matinding pressure sa lahat ng Black Ink Clan. Sa tapat niya, puno ng takot ang mukha ni Dialuo. Si Mona Ye, na dapat ay magpapakalat ng hukbo ng Black Ink Clan, ay biglang lumitaw sa tabi niya at nakatitig kay Yang Kai na may tame time na ekspresyon. Ayos ka lang. Nang itanong ito ni Mona Ye, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa harapan. Sa sandaling na-activate ni Yang Kai ang Sun and Moon Mark sa likod ng kanyang mga kamay, napagtanto niya kung ano ang malapit nang mangyari at agad na sumugod upang tumulong. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react, kung hindi ay malamang na namatay si Dialuo. Dahil pagkatapos pumutok ang Purifying Light, casual na binawian ni Yang Kai ang mga buhay ng ilang Pseudo-Royal Lords at direktang inatake si Dialuo. Noong una, binalak niyang gamitin ang pagkakataong ito para alisin ang isang Royal Lord. Sa ilalim ng takip ng liwanag ng pagdalisay, tiwala siyang magagawa niya ito nang walang nakakaalam, ngunit sa kritikal na sandali, talagang dumating si Mona Ye upang suportahan siya. Pinilit nito si Yang Kai na pansamantalang huminto. Ang paghiram ng Purifying Light upang patayin si Dialuo ay maliwanag, ngunit kung haharapin niya kahit si Mona Ye, na dumating upang iligtas siya, tiyak na magtataas ito ng pagbabantay ng Black Ink Giant Spirit God. Dahil dito, maaari lamang siyang pumatay ng dalawa pang Pseudo-Royal Lords para ilabas ang kanyang galit. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay katanggap-tanggap pa rin. Si Dialuo ay nabalot ng Purifying Light at ang kanyang lakas ay nasira. Siya ay isang bagong na-promote na Royal Lord Master, kaya ang kanyang pundasyon ay malamang na hindi matatag ngayon. Maliban kung gumamit ang Black Ink Clan ng ilang uri ng secret technique para ibalik ang kanyang lakas, hindi na siya magiging mas kapaki-pakinabang sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Kalahati sa 12 ng Pseudo-Royal Lords na kumubkob sa kanya ay namatay, habang ang natitirang kalahati ay dumanas ng matinding pagkatalo at ang kanilang lakas ay bumagsak. Ang pagbabayad ng 2 milyong Small Stone Race ay isang katanggap-tanggap na presyo. Matapos titigan si Mona Ye saglit, malamig na bumantong hininga si Yang Kai at itinapon ang ulo sa kanyang kamay palayo bago humakbang pasulong at lumabas sa No Return Pass. Ang kanyang bilis ay hindi mabilis, ngunit si Mona Ye ay tila walang intensyon na pigilan siya, ni hindi man lang maglabas ng utos na pigilan siya. Dahil hindi niya matukoy kung ilang miyembro ng Small Stone Race si Yang Kai, bago niya ito maisip, hindi magandang ipagpatuloy ang pag-provoke kay Yang Kai. Ang pangunahing dahilan ay ang Black Ink Clan ay wala ng kakayahang pigilan si Yang Kai. Noong una, maaari pa rin silang umasa kay Dialuo, ngunit ngayong nasugatan na si Dialuo, kung lalaban silang muli kay Yang Kai, hahanapin lamang nila ang kamatayan. Ayaw ni Mona Ye na magkaroon ng anumang uri ng paghaharap kay Yang Kai, kaya dahil gusto niyang umalis, hinayaan na lang niya ito. Bilang resulta, habang ang dalawang hukbo ay nasasangkot sa isang matinding labanan, sa likod ng linya ng pagtatanggol ng Black Ink Clan, si Yang Kai ay malayang namasyal sa larangan ng digmaan. Kaagad pagkatapos, ang desperadong eksena ng Black Ink Clan ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Biglang bumukas ang miniature universe ni Yang Kai, at mula sa loob ng miniature universe, hindi mabilang na mga hukbo ng Stone Race ang sumugod palabas. Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Yang Kai ang Sun and Moon Marks para higpitin ang kanilang mga paggalaw. Sa ilalim ng pagpapasigla ng Black Ink Strength, ang Small Stone Race na lumabas mula sa miniature universe ay agad na umaksyon patungo sa hukbo ng Black Ink Clan nang walang takot sa kamatayan. Ang defensive line ng Black Ink Clan, na sa una ay medyo matibay, ay napinsala na ngayon ng hukbo ng Small Stone Race. Hindi nagtagal, lumibot si Yang Kai sa perimeter ng defensive line, at ang resulta ay makikita ang mga bakas ng hukbo ng Small Stone Race sa bawat larangan ng digmaan. Hindi sila nakipagtulungan sa human race at wala man lang intensyon na makipagtulungan sa kanila. Ang bawat isa sa Small Stone Race ay parang isang kasangkapan sa pagpatay na walang anumang sentience, umaatake saan man nila mahanap ang Black Ink Strength. Northern Pass, pinanood ni Mona Ye ang eksenang ito mula sa malayo ng may mabigat na puso.
Sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan, ang human race ay maaga o huli ay mananakop sa No Return Pass, at ang kapalarang naghihintay para sa Black Ink Clan ng No Return Pass ay ang pagkawasak. Gayunpaman, si Mona Ye ay hindi kailanman naging isang umupo at maghintay sa kamatayan. Kahit na hindi nila may pagtanggol ang No Return Pass, gagawin nila ang kanilang makakaya na pahinin ang lakas ng hukbo ng human race para wala silang lakas na ipagpatuloy ang kanilang ekspedisyon sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Patungo sa itinakdang layuning ito, medyo may tiwala si Mona Ye. Ngunit ngayon, sa paglitaw ng isang malaking bilang ng mga hukbo ng Small Stone Race, ang kumpiyansa na ito ay ganap na nasira. Ang mga Small Stone Race na ito ay napakalaki at hindi mapigilan, ang kanilang bilang ay ilang beses na mas malaki kaysa sa human race. Sa kanila sa frontline, ang hukbo ng human race ay tiyak na magdaranas ng mas kaunting mga casualty. Sa ilalim ng ganitong mga kalagayan, paano magiging madali para sa Black Ink Clan na sirain ang hukbo ng human race? Hindi malaman ni Mona Ye kung saan nakuha ni Yang Kai ang napakaraming miyembro ng Small Stone Race. Sa katunayan, nagsaliksik si Mona Ye sa kakaibang lahi na ito na kilala bilang Small Stone Race, kaya alam niya ang tungkol sa kanilang mga katangian. Ang hindi lang niya naiintindihan ay ang kanilang pinagmulan, ngunit mula sa ilan sa mga salita ng Black Ink Disciple, nalaman niya na ang Small Stone Race ay isang espesyal na lahi na dinala ni Yang Kai. Ngunit saan ito nakuha ni Yang Kai? Lahat ng bagay sa mundong ito ay may pinagmulan. Sa loob ng libu-libong taon ng digmaan, pagkatapos ng hindi mabilang na mga labanan, ang Small Stone Race ay unti-unting nawala sa mga mata ng Black Ink Clan, kaya bago magsimula ang digmaan, hindi inaasahan ni Mona Ye na magdadala si Yang Kai ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race na lumahok sa digmaan, na nakahuli sa kanila. Si Yang Kai na naman. Tila na hanggat ito ay may kinalaman sa pagbabago ng sitwasyon sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan, ito ay nauugnay sa taong ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung alam niya na si Yang Kai ay nagtatago ng ganoong hakbang, iginiit niya na manatili siya rito. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, kahit na talagang pinananatili niya si Yang Kai dito, matapos isakripisyo ni Yang Kai ang 2 milyong Small Stone Race, ilang pseudo-royal lords ang namatay at si Dia Luo ay nasugatan. Kahit na pinilit nila siyang manatili, ang Black Ink Clan ay kailangang maging handa sa pag-iisip upang makaranas ng matinding pagkatalo. Marshall Pick, Kabanata 5872. Ibigay. Ang hindi maisip ni Mona Ye ay kung bakit hindi gumamit ng ganoong paraan si Yang Kai sa mahusay na labanan 2 taon na ang nakakaraan at sa halip ay piniling gamitin ito ngayon. Ito ay isang hindi makatwirang bagay. Hindi maaaring gumamit si Yang Kai ng ilang uri ng paraan na hindi alam ng Black Ink Clan sa nakalipas na 2 taon para makagawa ng napakaraming miyembro ng Small Stone Race. Kahit na gusto niyang malaman ang dahilan, wala siyang panahon para gawin iyon. Habang ang daan-daang milyong Small Stone Race ay sumali sa larangan ng digmaan, ang orihinal na matatag na linya ng depensa ng Black Ink Clan ay nagsimulang bumagsak ng isa-isa. Marami sa mga sundalo ng Black Ink Clan sa unahan ng linya ang bumagsak, na nakakaapekto sa buhay ng Black Ink Clan powerhouse sa likod nila. Nakatuon lamang si Mona Ye sa labanan sa harap niya habang patuloy siyang naguutos, sinusubukang pumatay ng pinakamaraming kaaway hanggat maaari habang nilalabanan ang mga pag-atake ng human race at Small Stone Race. Kasabay nito, hindi rin niya nakalimutang bigyang pansin ang mga galaw ni Yang Kai. Matapos patayin ni Yang Kai ang No Return Pass, lahat ng pseudo-royal lords na lumaban sa labas ay napigilan. Ang mga pamamaraan ng human race para harapin ang mga pseudo-royal lord na ito ay karaniwang nilabanan ng mga master ng 8th grade na may battle formation. Bagamat maraming mga 8th grade master sa panig ng human race, ang Black Ink Clan ay mayroon ding maraming pseudo-royal lords. Bukod dito, nang ang 3 pseudo-royal lords ay bumuo ng isang simpleng 3 directions array, nagawa nilang pigilan ang 4 o 5 human race 8th grade master battle formation. Kahit na ang human race ay maaari pa ring gumamit ng higit pang 8th grade master, kung marami pa sa kanila, magiging mahirap para sa kanila na epektibong mag-coordinate at sa halip ay ilagay sila sa mahirap na posisyon. Dahil dito, sa larangan ng digmaan sa pagitan ng matataas na antas na mga manlalaban ng 2 lahi, kadalasan sila ay pantay-pantay, na may maliit na bilang ng pseudo-royal lords na nangunguna. Sa kabilang banda, mahirap para sa 8th grade human race na makakuha ng anumang kalamangan. Gayunpaman, nang sumugod si Yang Kai sa Northern Pass at naglabas ng malaking bilang ng Small Stone Race, mabilis na nawala ang kanyang figure at mabilis na nagbago ang sitwasyon.
Sa larangan ng digmaan kung saan lumahok ang lahat ng pseudo-royal lords, lahat sila ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon sa maikling panahon. Ang mga ugat ng bawat pseudo-royal lord ay nabatak habang ginagamit nila ang kanilang divine sense para subaybayan ang kanilang paligid at bantayan ang anumang palihim na pag-atake. Hanggang sa nakita ng isang pseudo-royal lord ang figure ni Yang Kai na lumitaw sa Pure Yang Pass ay nakahinga siya ng maluwag. Si Yang Kai ay hindi naglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila at sa halip ay pumunta sa Pure Yang Pass, na walang alinlangan na magandang balita para sa mga master ng Black Ink Clan sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi nila maintindihan kung bakit tatakbo si Yang Kai sa Pure Yang Pass sa oras na ito. Tulad ng huling labanan, ang Pure Yang Pass, ang tanging human race pass, ay matatagpuan sa labas ng larangan ng digmaan, nangongolekta ng lahat ng uri ng impormasyon at pinangangasiwaan ang pangkalahatang sitwasyon. Sa pader ng lungsod, si Mi Jinglan ay parang isang mahinang iskolar, tahimik na nagmamasid sa larangan ng digmaan habang nagbibigay ng tumpak na mga utos. Sa isang iglap, lumitaw si Yang Kai sa tabi niya. Lumingon si Mi Jinglan upang tumingin sa kanya at nagtanong. Nagpunta ka ba sa Chaotic Dead Territory? Ang small stone race sa mga kamay ng human race ay halos ganap na naubos pagkatapos ng lahat ng mga taon ng digmaan. Biglang tinawag ni Yang Kai ang isang hukbo ng daan-daang milyong mga small stone race cultivator upang lumahok sa pagkubkob sa Northern Pass, na halatang nakapunta sa Chaotic Dead Territory. Oo, tumango si Yang Kai. Hindi ba masyadong sayang? Sabi ni Mi Jinglan, halatang medyo nahihirapan. Dahil si Yang Kai ay nagbigay ng malaking bilang ng small stone race sa iba't ibang hukbo ng human race, ang kakaibang lahi na ito ay gumawa ng malaking kontribusyon sa maraming laban ng human race laban sa Black Ink Clan. Sa maraming maliliit na labanan, ang human race ay nagawang manalo sa kanilang maliit na bilang dahil sa kawalang takot ng small stone race. Pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, ang small stone race ay naubos, at ang human race ay nawalan ng malaking tulong. Ngayong ibinalik ni Yang Kai ang napakaraming small stone race, ngunit marami siyang namuhunan sa isang pagkakataon, sumakit ang puso ni Mi Jinglan. Kailangang malaman na ang mga miyembro ng small stone race na ito na direktang inilagay ni Yang Kai sa larangan ng digmaan ay nakatadhana na hindi na makuha, dahil lalaban sila hanggang sa maduraj ang kanilang mga buto at sila ang huli sa kanilang mga sundalo. Kapag gumamit lamang ang isang human race cultivator ng beast taming technique o artifact refining technique para pinuhin sila, magagawa nilang utusan ang mga nilalang na ito na may mababang katalinuhan. Kung ang human race ay isang mahusay na pamilya, kung gayon si Yang Kai ay parang isang novorish na biglang yumaman. Dahil sa kanyang pagmamalabas, nakaramdam ng matinding sakit si Mi Jinglan, na siyang namamahala sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Huwag kang mag-alala, marami na akong nakolekta sa pagkakataong ito. Marami. Nagtaas ng kilay si Mi Jinglan. Marami. Matigas na tumango si Yang Kai. Kahit na naglabas siya ng daan-daang milyong miyembro ng small stone race, ang kanyang miniature universe ay mayroon pa ring 2 o 3 beses na mas marami sa kanila ang natitira. Nang marinig ito, naunawaan ni Mi Jinglan. Senior brother, mangyaring buksan ang pinto ng iyong miniature universe. Sabi ni Yang Kai. Natural na alam ni Mi Jinglan ang gusto niyang gawin at agad niyang binuksan ang pinto. Sa susunod na sandali, binuksan din ni Yang Kai ang pinto sa kanyang miniature universe. Mabilis na nag-overlap ang 2 pinto na para bang magiging isa. Di nagtagal, isang malaking bilang ng mga miyembro ng small stone race ang inilipat sa miniature universe ni Mi Jinglan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Bagamat nahulaan niya mula sa naunang sagot ni Yang Kai na marami talaga siyang ibinalik na miyembro ng small stone race, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang bilang na ito. Ilang sandali pa, itinaas ni Mi Jinglan ang kanyang kamay at sinabing, "Tama na, hindi ko na ito mahawakan." Pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng kanyang miniature universe ay hindi kasing lakas ng kay Yang Kai, at halos naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kakayahan pagkatapos kumuha ng 100 milyong miyembro ng small stone race. Sa sandaling ito, siya ay nagpapalipat-lipat ng kanyang lakas sa isang hindi malinaw na paraan. Kung lalabanan niya ang Black Ink Clan sa ganitong estado, kahit na isang territory lord ay magagawa niyang kitilin ang kanyang buhay. Ilan pa? Tanong ni Mi Jinglan. Mga doble ang dami. Hindi nakaimik si Mi Jinglan, nag-iisip kung sinalakay ni Yang Kai si Burning Light at ang treasury ni Seren Glimmer sa pagkakataong ito. Kung hindi, paano magkakaroon ng napakaraming miyembro ng small stone race? Walang magawa, maaari lamang siyang magpadala ng utos. Tawagan si Yang Lai at Wei Junyang pabalik. Nagpadala kaagad ng mensahe ang isang messenger.
Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ginagamit ni Uyang Lai ang kanyang sariling lakas upang pigilan ang Three Directions Array na nabuo ng pseudo-royal lords, na lumalaban sa nilalaman ng kanyang puso. Matapos matanggap ang mensahe, nagulat siya at mabilis na tumalon palabas ng battle circle, nagmamadaling pumunta sa Puriang Pass. Bagamat gusto siyang pigilan ng pseudo-royal lords, paano nila magagawa? Kung magsanib puwersa sila para labanan si Uyang Lai, tiyak na sila ang mananaig. Ngunit kung gusto ni Uyang Lai na tumakas, wala silang magagawa. Sa kabilang banda, ganoon din si Wei Junyang. Ang dalawa sa kanila ay hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit para kay Mi Jinglan na ipatawag sila upang bumalik sa isang napakalaking labanan ay malinaw na hindi maliit na bagay. Nang magkasunod silang dumating sa Puriang Pass, ipinaliwanag ni Mi Jinglan ang sitwasyon bago maunawaan ang layunin ng pagtawag sa kanila pabalik. Ang mga miyembro ng Small Stone Race ay hindi madaling mailabas, kaya maaari lamang silang masugpo ng miniature universe ng 9th Grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng mahusay na labanan na ito, sila ay pino at gagamitin ng mga sundalo ng human race. Hindi na nagpahuli pa ang dalawa. Katulad ng dati, sina Uyang Lai at Wei Junyang ay nagbukas ng pinto ng kanilang miniature universe habang si Yang Kai ay gumamit ng isang pamamaraan upang ilipat ang Small Stone Race. Matapos ang tagal bago masunog ang isang insenso, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Mula nang bumalik mula sa Chaotic Dead Territory, ang kanyang miniature universe ay nasa ilalim ng ilang uri ng pressure at kagagaling lang. Siyempre, nag-iwan din siya ng ilang miyembro ng Small Stone Race para sa sarili niyang gamit, ngunit madali niyang mahawakan ang mga ito nang hindi naaapektuhan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, solemn na ang mga ekspresyon ni Mi Jinglan at ng dalawa, na parabang nakain sila ng sobra, kahit na ang kanilang mga aura ay bahagyang nagbabago. Hindi napigilan ni Uyang Lai na magreklamo. Sa susunod na mangyari ang ganito, mangyaring ipaalam sa akin ng maaga. Medyo hindi komportable na tawagin muli upang gawin ang ganitong uri ng bagay habang nakikipaglaban sa pseudo-royal lords, at dahil dito, imposibleng lumahok sa mga sumusunod na laban. Ngumisi si Yang Kai. Tiisin mo lang. Habang nagsasalita sila, isang figure ang lumipad mula sa kailaliman ng Puriang Pass at dumaong sa harap ng lahat, nag-abot ng maraming space rings kay Mi Jinglan. Chief Mi, nandito na lahat ng mga supply. Nagpout si Mi Jinglan kay Yang Kai. Ibigay mo sa kanya. Pagkatapos ay ibinigay ng lalaki ang ilang space rings kay Yang Kai, na kinuha ang mga ito at winalis ng kanyang divine sense bago bahagyang tumango. Magandang kahusayan. Matapos ang huling mahusay na labanan, ang mga supply ng human race ay halos maubos, kaya ang mga materyales na ito ay malinaw na nakuha sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, ang human race ay mayroon na ngayong halos 3 milyong sundalo na nakakalat sa buong Black Ink battlefield, mga mapagkukunan ng pagmimina, at sa Universe Temple bilang isang medium, ang kanilang kahusayan ay medyo mataas. Siyempre, sa labanang ito, ang paggamit ng mga taktika sa pag-atake ng Universe World ay nakakonsumo din ng maraming mapagkukunan, kung hindi ay magkakaroon ng higit pa sa kanila. Sa pagkakataong ito, nagmula si Yang Kai sa No Return Pass para hanapin si Mi Jinglan. Una, gusto niyang ibigay ang hukbo ng Small Stone Race na mayroon siya, at pangalawa, gusto niyang humingi ng mga supply kay Mi Jinglan, pati na rin ibigay ang Yellow Crystals at Blue Crystals na ninakawan niya mula sa Chaotic Dead Territory hanggang sa human race. Pagkatapos ng tahimik na pagkalkula ng ilang sandali, sinabi ni Yang Kai. Ang susunod na digmaan ay sa loob ng 2 taon. Ang mga supply sa kanyang mga kamay ay sapat na para magamit niya sa loob ng 2 taon. Kapag naubos na ang mga supply at naglunsad ng digmaan ang human race, muli niyang mahihiling ang mga ito. Sa ganitong paraan, hindi maaantala ang kanyang paglilinang at mabilis niyang maaabot ang rurok ng 9th grade. Sa susunod na digmaan, ang human race ay magkakaroon ng malaking bilang ng Small Stone Race na hukbo, kaya tiyak na mag-iiba ang sitwasyon. Siyempre, tumango si Mi Jinglan. Sa napakalaking labanan, ang human race ay mangangailangan ng ilang oras upang makabangon. Higit pa rito, magtatagal din ng ilang oras ang mga supply sa pagmimina, hindi bababa sa 2 taon ang pagitan. Kumusta ang sitwasyon sa Void Guard? Tanong muli ni Yang Kai. Ayon sa mga naunang pagsasaayos, ang mga sundalo ng Void Guard na pinamumunuan ni Li Wuyi ay magtatakda ng isang space array na humahantong sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ng maaga upang maghanda para sa hinaharap na ekspedisyon. Sa tuwing magse-set up sila ng space array, kailangan nilang magpadala ng mensahe pabalik upang ipaalam sa head office ang sitwasyon. Ang Void ay isang mapanganib na lugar, lalo na sa malawak na ancient battlefield, na naglalaman ng maraming hindi kilalang mga panganib,
kaya kinakailangan na magpadala ng impormasyon pabalik sa panahon. Naging maayos ang lahat. Sagot ni Mi Jinglan. 8 space arrays ang inilatag. Tumanggo si Yang Kai. 2 taon na lamang ang nakalipas mula nang umalis si Li Wuyi at ang iba pa, at ang Primodile Heaven Source Grand Restriction ay napakalayo mula rito. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas, aabutin si Li Wuyi at ang iba pa ng ilang taon bago makarating sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Higit pa riyan, kailangan nilang maglagay ng space array para maiwasan ang ilang hindi kilalang mga panganib sa daan, kaya mas magtagal pa ito. Tinansya ni Yang Kai na halos 30% ng kabuuang distansya ang nakuha nila. Sasali ako sa laban, ingat kayong lahat. Hindi na nagsalita pa si Yang Kai at itinaas lamang ang kanyang mga kamay kay Mi Jinglan at sa iba pa bago humakbang pasulong at nawala.